natanggap na nga po ng Senate Impeachment Court ngayong hapon ang reply ng House Prosecution sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, narito po ang ating mobile journalist na si Marymon Reyes. Marymon! Hi, Magandang gabi sa inyo. Tulad ng nasabi nga ninyo, opisyal na natanggap kanina sa Senado, 1:38 p.m. to be exact, yung reply ng House Prosecution Panel doon sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte patungkol sa impeachment case laban sa kanya. Nakasaad sa unang pahina nito kasi yun nga, ang nasabi sa atin ni Senate Secretary or Clerk of Court Renato na sinasabi niya nga na by Monday pa posibleng makakuha ng full copy ang media dahil kailangan pa itong bigyan ng copy ang mga senator judges. Pero nakasaad sa unang pahina nito na tila nagbitiw daw ng misleading and false material statements ang vice-presidente. Yung pinadala kanina, 6 copies yon, 37 pages kasama ng verification. Ayon nga kay Senate Secretary Renato Bantog, na Clerk of Court, nakadepende pa rin naman sa impeachment court ang sunod na magiging hakbangin. Pati naman para sa prosecution and defense parties kung may nais pa raw silang i-file sa korte sa loob ng mga araw bago ang itatakdang date ng impeachment trial. Pero so far, tulad ng nabanggit ni Senate President Jesus Cordero nung huling press briefing kasama niya, sa ngayon ay hanggang dito na lamang ang inaasahang mangyari sa ilalim ng 19th Congress. Matatapos na rin kasi sa June 30, yung by Monday, yung otoridad na meron ng mga prosecutor. Kaya kinakailangan na mag-appoint ng Kamara ng bagong prosecutors at makapag-reconvene ng Senado bilang impeachment court. At yun nga, bibigyan pa ng kopya sa Lunes sa mga senator judge. Kasunod naman ito sa isang press briefing kanina, tiniyak ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy na walang magiging pagbabago sa House Prosecution Team sa pagtatapos ng termino ng mga mambabatas sa 19th Congress. Aniya, wala pa raw nabibigay na paliwanag si Duterte hinggil doon sa articles of impeachment at wala rin daw batayan ang grounds para i-dismiss ito. Kung babalikan nga natin doon sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte, may pagnais itong ma-dismiss yung impeachment dahil nga raw lumalabag ito doon sa 1-year bar rule ng konstitusyon at saka sinasabi pa nga niya na wala raw siyang dapat sagutin na impeachment dahil nga niremand ito sa Kamara. At ang nasa nilalaman naman ng prayer ng House Prosecutors, i-deny ang ninanais na dismissal at ipagpatuloy ang impeachment trial. So far, tiwala pa rin naman daw si Bucoy na gagampanan ng mga senator judge ang kanilang constitutional duties.